Sa ating pong mga pagbasa, sinabi dito na isisilang ang isang hari mula sa angkan ni Haring David. Pinapakita po nito na yung Diyos kumikilos sa kasaysayan kahit yung mga taong nabuhay sa kasaysayan ay nagkaroon ng pagkakamali o pagkakasala sa kanilang buhay. Kung naalala po ninyo ang kwento ni Haring David, siya'y haring matapat sa Diyos. Ang sabi nga nila, yung kanyang puso ay nakapattern sa puso ni Yahweh. Pero niya yung hindi niya asawa at ipinapatay pa niya yung kanyang kawan habang nasa tigmaan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi magbabago. Dahil yung kanyang covenant ay magtatagumpay pa rin sa kabila ng kahinaan ng tao. Dahil yung grasya ng Diyos ay mas makapangyarihan sa ating pagiging tao, na minsan ay marupok, minsan ay nadadapa, minsan ay sumusuway sa kung ano ang kalooban ng Diyos Ama. At sa atin pong Ebanghelyo, ipinakita, di ba yung Holy Family, hindi naman po sila perpektong pamilya. Bakit natin nasabing hindi perpekto? Dahil dito pa lang sa Ebanghelyo natin, pinakita na dito na nabuntis si Mama Mary kahit hindi pa sila kasal ni Saint Joseph. Doon po kasi sa kultura ng mga Hudyo, merong seremonya ng betrothal. Siguro sa panahon natin ngayon, yun po yung engagement. Di ba kapag engaged na yung babae at lalaki, ibig sabihin, malapit na silang ikasal. So, ganun po yung situation ni Mama Mary at ni Saint Joseph. Malapit na silang ikasal. Subalit, ano ang nangyari? Si Maria po ay natagpuan. Ano pong nangyari kay Mama Mary? Very good si nanay. Buntis. Buntis si Maria, pero hindi pa kasal. Stricto po ang mga kapatid nating Hudyo sa batas ni Moises. At sabi doon, kapag adultery po kasi itong mako-consider, kapag natagpuan ng isang babae na hindi pa kasal, na buntis, ano ang parusa? Babatuhin siya hanggang mamatay. So si Saint Joseph, dahil ayaw niyang masaktan si Maria na kanyang magiging asawa, gusto niya itong hiwalayan ng palihim. Ngunit yung Diyos, kumilos pa rin sa pamamagitan ng anghel at sinabi sa isang panaginip na huwag mong hiwalayan dahil hindi naman kung sinong lalaki yung nakabuntis kay Mama Mary. Hindi naman yung kapitbahay o kung sino man. Kundi, yung kanyang dala-dala sa sinapupunan ay lalang ng ano po? Espiritu Santo. Very good, nakikinig talaga. Dito kaya? Lalang ng Espiritu Santo. At yung Diyos patuloy na kumikilos dahil, di ba nga, hindi perfect, pero banal. At ganoon din sa ating buhay. Yung ating buhay, wala namang pong tao perfecto eh. Kahit mga pari, kahit mga religious, kahit mga madre, mga leader ng simbahan, hindi perfecto. Pero tayo pong lahat, bagamat hindi perfecto, ay inaanyayahan ng Diyos sa kanyang tawag na tayong lahat ay maging banal. At paano po tayo magiging banal? Ito po ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ating makikita dun sa mga kwento
mga nakasulat doon sa ating Biblia, sa ating banal na kasulatan. At sa ating pananampalatayang Katoliko po, dito sa Ebanghelyo nating napakinggan at binasa ngayong gabing ito, pinapahayag yung dogma tungkol sa Mahal na Birheng Maria. Yung dogma ng perpetual virginity. Dahil si Mama Mary, walang pagtatanik na nangyari, kundi isang pagkilos ng Diyos, isang misteryo na mahirap unawain. Paano mabubuntis yung isang dalaga at manganganak ng isang lalaki na walang nangyayari. Siguro sabihin natin na milagro, isang misteryo, at yun ang katotohanan na kailangan nating sampalatayanan. Yung perpetual virginity na bago paisilang ang ating Panginoon, bago pa magbuntis ang Mahal na Birhen, at pagkatapos ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo na ating hinihintay sa darating na Pasko, ang Mahal na Birhen ay nanatiling Birhen. Perpetual virginity. At sa ating pong pagpapatuloy, inaanyayahan tayo ng Diyos na maging tapat sa kanyang kalooban at magkaroon ng malinis na puso. Kaya po sa ating pong communion service, sa ating pong pagdiriwang ng misa, nililinis muna natin yung ating puso. Paano po? Siguro, sanay na tayo mapakinggan yun na inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, yung Panginoon, kaawaan mo kami, Kristo, kaawaan mo kami, yung penitential act. Pero mahalagang bahagi po ito. Dahil mismo yung mga tao sa Biblia, gumawa nitong paghingi ng awa sa Diyos. Dahil tayong lahat ay makasalanan na tinatawag ng Diyos para maging banal. At sana po sa ating pagpapatuloy ng communion service at sa ating paglalakbay bilang mga Katolikong Kristiyano, maging conscious tayo sa ating ginagawa sa misa na kapag pag-awit, aawit. Kapag sinabi ng pari, sumayin niyo ang Panginoon. Kapag sinabi ni Father, ang tugon ay sumayin niyo rin. Kapag sinabi ni Father na sa komunyon na katawan ni Kristo, ang sagot ay Amen. Kasi nakakalimutan na rin po siguro na yung nandito sa loob ng sibuyong ay hindi ordinaryong tinapay o wafer o ostya, kundi ito mismo yung katawan at dugo ni Kristo. Kaya po, mapalad tayo dahil Katoliko tayo. Tayo lamang po meron ganito. Ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Ito rin yung dahilan sa ating pananampalataya, sa pagsampalataya na si Jesus ay narito mismo sa piling natin. Hindi lamang sa Espiritu, kundi literal na nandirito. Dahil kapag kinain natin yung ostya, nagbibigay lakas ito sa ating kaluluwa. Kaya yung demonyo, takot po sa sa Blessed Sacrament. Kaya yung hamon nito sa ating simbang gabi, tunay sanang maging Emmanuel, itong katawan ni Kristo. Nang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Amen.